Umakit na ang ilang evacuee sa Sarangani matapos salantain ng flash flood ang ilang bayan doon. Siksikan kasi at walang maayos na tulugan ang mga evacuee. Samantala, umakyat na sa 81 ang mga mangingisdang na rescue matapos lumubog ang ilang bangka sa General Santos City at sa Sarangani. Live mula sa Sarangani, may report si Haji Rieta. Haji? Jessica, tama ka dyan, nagkakasakit na nga ito nga maraming mga bata na nasa evacuation center. Kanina, Jessica, pinasyalan natin at nakita natin kung gaano yung kalunos-lunos na sitwasyon sa evacuation center. Siksikan sa Barangay Hall ang 20 pamilya. Mula nitong Lunes, dito sila pansamantalang tumira matapos masalanta ng flash flood. Hindi pa makabalik sa kanilang mga bahay dahil makapal pa rin daw ang putik at mahirapan pa ang paglilinis. Problema pa, wala raw silang pera para ipaayos sa mga nasirang bahay. Sa ngayon, okay lang kami dito kahit ganito, pero ang problema namin, bahay lang kasi namin. Gusto namin umuwi doon kasi natakot naman kami. Baka mangyari pa yun. At dito sa kwartong ito, makita itong mga pinagdikit-dikit na streamers at ito nga plywood. Ito yung ginagamit ng ilang mga residente bilang higaan nila. At dito naman sa bahaging ito ng evacuation room ay wala na kahit anuman, semento lamang. Kung meron man silang banig, basa ito dahil ang iba nga ay tinangay nga ng flash flood. Dahil sa sahig natutulog ang marami sa kanila, ang mahigit 100 bata dito hindi nalalayo sa sakit. Diha lagi nagtulog diha nya. Na lagi gapang maningkamot lagi kuan kanang makapahimutang og mga gamit. Kay ang mga bata lagi nakigda lang ni sila sa suminto ba. We have cases of children suffering of diarrhea. Some have cough and fever. Yung iba may mga wounds dahil at saka na-infected. Nasa mahigit 300 pamilyang apektado ng flash flood sa Barangay Cross. 12 pamilya nawala ng tahanan. Sa evacuation center din namin nakilala ang maginang Edita Kia at Melissa. May sakit sa puso ang 7 taong gulang na si Melissa. Nababahala si Edita sa kalagayan ni Melissa. Wala na kasing gamot ang anak niya. Hirap na nga sa paghinga si Melissa kanina. At habang tumatagal, lalo daw sumasama ang pakiramdam ng bata. wala naman niya mga gamot, kaya nangaanod naman sa tubig. So, paano ngayon yan, ma'am? Ha? Paano po yan ngayon? Saan po tayo kupa ng gamot? Wala. Kumusta ka? Okay. Pagbalik namin sa munisipyo ng Glan, isinabay namin si Melissa para agad na masuri sa ospital. Hindi yan. Okay. Hindi yan talaga yan. Samantala, umabot na sa 81 ang bilang ng mga mangisdang na-rescue matapos lumubog ang ilang bangka sa General Santos City at Sarangani. 16 pa ang nawawala, patuloy naman ng search and rescue operations. Sa kabuuan, 18 bangka ang lumubog sa Jansan. Ipinagbabawal na ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga sakyang pandagat sa buong Pilipinas bunsod ng bagyong Butchoy. Ang instruction ng Coast Guard is for the fishermen not to sail muna. No, huwag munang maglayag, mapanganib yung karagatan. At kung meron mang mga nakalayag na hindi na-monitor, ang advice namin ay doon sa mga Coast Guard detachments to coordinate with their families at alamin kung may paraan para makontak sila para mapabalik sila. Gayunman, pinayagang bumiyahe ang pampasahirong barko ng MV St. Gregory the Great dahil wala pa namang nakata sa public storm warning signal kanina. Wala pang nilalabas na advisory yung Coast Guard preventing the vessels from going out. We will follow the Coast Guard directives. Sinabi nilang they will not allow us to sail then. We will just have to follow that. Jessica, yung mga residente nga nasa evacuation center ay kailangan pa rin nila ng maayos na mahigaan dahil nga wala nga silang maayos na mahigaan at kailangan din nila, Jessica, ng malinis na inuming tubig. Jessica. Okay, Haji, accounting lang. Ilan ang mga evacuee, lahat-lahat dyan sa Sarangani? Yung count ng count ng local government unit ng Glan ay nasa 300 families yung affected, no, pero yung nasa evacuation center, Jessica, ay nasa mga 20 families lamang, Jessica. Okay, pero malaking bahagi pa rin ang populasyon dyan ang nakatira ngayon sa mga evacuation center. May tulong ba
I suppose ang immediate na tulong galing sa local government, ano? Pero from the national government, kailangan na ba ng tulong o hindi pa? Sa ngayon, Jessica, nakausap natin si Mayor Yap at ayon naman sa kanya ay sapat pa naman ito nga binibigay nilang tulong sa mga residente na naapektuhan nga nito nga flash flood. Sakali nga magkulang daw, Jessica, ay dun daw nung time na hihingi na sila ng tulong sa national government, Jessica. Okay, ang isa pang hindi malinaw sa akin, Haji, kung ilan pa ang missing dyan sa Sarangani kasi may mga na-rescue, so ilan pa ang hinahanap sa ngayon? Dun sa tali, Jessica, ng Provincial Disaster Council ay 16 pa na mangisda ang kasalukuyang hinahanap ngayon, Jessica. At ito yung mga nakapalaot na bago pa sumama yung panahon, o masama na yung panahon talaga nung sila'y abutan. Sir Jessica, yung ibang mangisda ay pumalaot na bago pa man sumungit yung panahon at yung iba naman ay sinubukan at pinilit nga makapalaot habang kasagsagan ng masamang panahon, Jessica. Okay, at mabanggit ko lang yung advisory sa mga sasakyang pandagat. Sabi nung mga may-ari ng barko, pwede pa silang lumayag kasi ngayon lang kasasabi ng Pag-asa na binabawalan na nila dahil wala pa man yung bagyo, talagang malakas na ang alon. Yan nga, Jessica, nais nating i-clear out dahil yung mga isda gusto nila nga pumalaot na kahit na wala pang storm signal. Pero yan ang hinihingi natin ngayon sa Philippine Coast Guard kung ano ba talaga yung protocol. Dapat bang pumalaot itong mga mangisda o mga sasakyang pandagat kahit na walang storm signal o dapat ba silang hindi na pumalaot kapag nakita ng masama ang lagay o masungit ang panahon, Jessica? Okay, precisely yun ang pinupuntos natin kanina pa sa Pag-asa, no? Kasi minsan kahit wala pang storm signal, Haji, mataas na ang alon. Pero kung sa bagay, dapat yung mga mangingisda natin, they should trust their instincts. Kasi minsan, mas accurate pa yung kutob nila kaysa yung forecast ng iba't ibang agencies dahil sila ang matagal nang talagang pumapalaot, kabisadong-kabisado na nila yung lagay ng dagat, di ba? Tama ka, Jessica, pero nga yung ibang mangisda, Jessica, hindi natin masisisi na yun lang yung kabuhayan nila, yung ang pangisda, kaya sinusugal nila yung buhay nila para lang makapangisda, Jessica. Pero hindi naman nagsasawa ang Philippine Coast Guard pati rin ang Philippine Navy na payuhan itong mga mangisda na kapag nakita nila sobrang masama na yung lagay ng panahon at malalaki na nga itong mga alon sa karagatan ay wag na nilang ipilit pang pumalaot, Jessica. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.